Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos kumain sa silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo si saserdoteng Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nananalangin sa Panginoon. Ganito ang kaniyang panalangin: Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, bagkus ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo habang siya ay nabubuhay. Hindi ko ipapaputol ang kaniyang buhok. Habang nananalangin si Ana, pinagmasdan siya ni Eli. Kumikibot ang kaniyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kaniyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing, kaya lumapit ito at sinabi, "Tama na yan, umuwi ka muna, matulog ka para mawala ang pagkalasing mo." "Hindi po ako lasing," sagot ni Ana, "ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po'y aping-api at idinudulog ko lamang sa Panginoon ang aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Inihihinga ko po lamang ang aking damdamin." Dahil dito, sinabi ni Eli, "Magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi." Sumagot si Ana, "Magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin." Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain. Wala na ang bigat ng kaniyang kalooban. Kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba sa Panginoon at umuwi sa Rama pagkatapos. Sinipingan ni Elkana si Ana at dininig ng Panginoon ang dalangin nito. Naglihis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, "Siya'y kaloob sa akin ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsimula tayo sa kwento ng pamilya ni Samuel. Bawat taon kapag pumupunta ang pamilya ni Elkana, ang ama ni Samuel, sa dambana ng Panginoon sa Silo, mabigat ang loob ni Anna kasi kinukutya siya na Penina, ang isa pang asawa ni Elkana, kasi hindi siya magkaanak. Pinapayagan noon na magkaroon ng ilang asawa ang lalaki. Isang taon, sa bigat ng kanyang kalooban, pumunta si Anna sa loob ng dambana sa Silo at doon ibinuhos niya ang kanyang kalungkutan. Nangako siya sa Diyos na kung pagkalooban siya ng anak, iaalay niya ang bata na maglingkod siya sa Diyos ng buong buhay niya. Ang tanda ng pagtatalaga ng bata ay hindi puputulan ang kanyang buhok. Habang siya ay nagdarasal, nakita siya ng pare sa dambana. Ang paring ito ay si Eli. Gumagalaw ang bibig at ang balikat ni Anna, pero hindi niya mapipigil ang kanyang sarili.
kaya walang boses na lumalabas sa kanyang labi. Akala ni Eli na siya ay lasing, kaya pinagsabihan siya. Pero ipiniliwanag ni Anna ang bigat ng kanyang loob. Binindisyonan siya ni Eli at medyo naibsan ang kanyang lungkot. Pag-uwi nila, pinagbigyan siya ng Diyos. Nabuntis si Anna at nanganak ng isang lalaki. Pinangalanan niya siya na Samuel, nang ibig sabihin ay pakinggan ni Yahweh. Kapag mabigat ang ating loob, saan tayo pumupunta? Saan natin inilalabas ang ating kalungkutan? Marami sa atin ay gumagawa ng ginawa ni Anna. Pumupunta tayo sa simbahan at ang iba pa nga sa Adoration Chapel. Doon natin ibinubuho sa Diyos ang nasa loob natin. Naiibsan ang bigat ng ating loob kapag binuhos natin sa Diyos ang ating nararamdaman. Hindi man agad na susolusyonan ang ating problema, pero dahil sa panalangin, nahaharap natin ang ating buhay ng may pag-asa at sigla. Ganito ang nangyari kay Anna. Pag-alis niya sa dambana, bumalik na siya sa kanila sa Rama kasama ng kanyang asawa na may sigla. At siya ay pinagpala ng Diyos. Naglihi nga siya. Talagang ang Diyos ay masasandalan natin at pakikinggan niya ang daing ng mga nalulumbay. Si Samuel ang tanda ng nakikinig ang Diyos sa mga inaapi at may mabigat na dinaramdam. Turuan mo kami, Panginoon, na lumapit sa iyo kapag may dinadala kami sa aming buhay. Hindi ka magpapabaya sa amin. Pinakikinggan mo ang daing ng mga nahihirapan at umaasa sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.